Ilang saglit pa ay bumalik si Miss Talma kaya sinabi ko sa kanya tungkol sa pag-order ng pagkain ni Mr. Fuente. Maging ang gusto nun na ako pang maghatid. Kita kong pagangat ng sulok ng labi ni Miss Talma na parang hindi nagugustuhan ang sinabi ko. No, you can't. I'll handle that instead. May iba kang gagawin ngayon dahil absent ang isang janitress. Napakaraming lilinisin dahil may malaking pa-welcome event sa Sabado. Nakahalo kip-kip na tura nito na nakuha ko naman kaagad. Mukhang tutulong ako sa paglilinis. At tila ba mas nakahinga pa ako ng maluwag sa naiisip na maglinis na lang kaysa sa panghahatid ng pagkain sa gwapo nga ngunit mukhang manyak na si Mr. Fuente na yun. I don't want to judge him, pero yun ang nararamdaman ko sa lagkit ng titig niya kanina. Sige po ma'am, masusunod po. Walang pag-aalinlangan sagot ko. May tinawagan itong isang empleyado sa intercom at maya-maya lang ay sumundo sa akin na isang janitress. Rita, bigyan mo ng uniform pang janitress tong si Marie. Ituro mo sa kanyang tamang paglilinis. Doon na muna siya hanggat absent pang kasamahan ninyo. Maring utos nito sa janitress na ikinatango naman ng babae. Kita ko pa ang labis na pagtataka sa mukha ng ibang receptionist lalo na ng mukha ni Lara na halatang hindi sumasang-ayon. Excuse me po Miss Telma. Biglang sabat nito sa usapan pero sa magalang na paraan kaya sabay kaming napatingin sa gawin niya. Hindi po ba't nagte-training dito si Miss Marie bilang receptionist? Bakit po siya maglilinis? Hindi naman po kasi kawalan ng pag-absent na isang janitress lang dahil marami naman po sila. Walang paligoy-ligoy na tanong nito na kahit ako ay napamaang sa matapang na pag-question nito kay Miss Telma. Ako ang kinakabahan sa tanong niya. At bakit ka naman nakikialam? Ano ka ba dito? Ako ang head supervisor nyo kaya ako masusunod. Isa pa, yun ang utos ni Miss Valentina. Lalo pat mukha namang hindi niya kayang trabaho dito sa reception area. Ayaw nga nun nalampat tatanga-tanga diba? Matari na paliwanag nito na nakataas na upa kaya napalunok ako ng laway sa pangmamalit na narinig. Kung tutuusin ay may punto si Lara dahil yun naman ang inaplayan ko at hindi ang isang pagiging janitress. Isa pa nakapagtapos ako ng kolehiyo kaya diskriminasyon din yun sa akin. Yun nga lang ay wala kaming magagawa dahil nasa mababang posisyon lang kami, lalo na ako nabaguhan pa lang. At mali si Miss Telma sa sinasabi nitong hindi ko kaya. Isang beses lang naman ako nagkamali nung hindi ko kagad nakilala ang VIP guest na si Mr. Fuente, kaya hindi kagad ibigay ang susi ng kwarto noon. Yun lang naman. Isa pa 3 araw ko pa lang naman ngayon, kaya hindi pa talaga ako ganun kabilis kumilos. O baka talagang hinahanapan lang ako nito ng butas para mawala sa paningin niya? Natahimik si Lara pero mukha nito'y nalulungkot habang nakatingin sa akin. Nginitian ko naman ito bilang senyales na ayos lang ako't nagpapasalamat sa concern na pinaparamdam niya. Bakit Marie? Umaayaw ka na ba? Sabihin mo lang, maraming mga aplikante naghahangad na makapasok dito kahit sa pinakamababang posisyon pa. Matari na tanong pa ni Miss Telma. Kaya napatikim ako at magalang na sumagot. Ayos lang po Miss Telma, sanay na sanay naman po ako maglinis. Proud na sagot ko dahil yun ang totoo. Yun naman pala eh. Okay good, makakaalis na kayo. Taboy nito sa amin ng janitress na si Rina kaya sumunod ako sa babae. Naku, wag mo nang isipin yung malditang Telma na yon. At saka alam mo, kung tutuusin ni mas maswerte pa nga kami mga janitress kaysa sa mga receptionist. Kasi wala namang mga matang nakatutok sa amin. At saka kapag tapos ng assigned area na nililinisin ay nakakapagpahinga na kami. Hindi namin nakakasalamuha ang mga malditang empleyado. Lalong-lalo na si Ma'am Valentina. Na kapag napadpad dito'y dinaig pang presidente ng Pilipinas kumanermon. Mahabang kwento ni Rita na habang patungo kami sa locker room kaya wala sa sariling napangiti ako. Sa totoo lang, ayaw ko maniwalang temporary lang itong posisyon na to dahil absent ang isang janitress. Pakaramdam ko talagang magiging permanent na ako dito. Medyo nakakapagod lang ang trabaho namin pero hindi naman stress kasi walang nakabantay. At saka magkapareho lang din naman ang sahod, kaya ayos lang. Yun nga ang nagustuhan ko dito eh, yung sahod ng janitress, receptionist, guards at ng iba pang nasa mababang posisyon ay magkakaparehas lang. Paliwanag pa nito kaya para ako nakahinga ng maluwag kahit papaano. Kahit gustong-gusto ko ang ina-apply ang posisyon ay hindi na rin masama kung malilipat ako bilang tagalinis. Magandang experience ko rin to kapag nag-a-apply sa isang cruise ship
Balang araw kahit bilang housekeeper lang. At saka hindi na masama kung ganun pa rin naman palang sahod. Total sanay na sanay naman ako sa mabibigat na trabaho noon pa man. At saka nakaharap ko na si Mrs. Valentina, kaya alam kong totoong mataray yun na halatang mata pobre rin. Taliwas ang totoong ugali sa mga napanood ko na dating role nun sa telebisyon na mabait. At ngayon sa sinabi ni Rita ay napaisip ako na wag na lang asamin ang posisyong yon kung kapahamakan lang din ang dala, lalo pat nakapantay palagi mga mata ni Miss Thelma sa reception area. Salamat sa pagpapalakas ng loob ni Rita. Sanay na sanay naman ako sa trabaho kaya wag mo na akong alalahanin kung itong trabahong binigay sa akin ay buong puso kong tatanggapin. Tuwid na sa laysay ko kaya napangiti si Rita. Bago nito inabot sa akin ang uniform pang janitress. Polo shirt ito na kulay asul na pinaresa ng itim na slacks. Kaya kagad ako nagpalit na suot. Sa totoo lang, hindi rin ako sang-ayon sa ginagawang ito ni Miss Thelma sa'yo. Napakaganda mo masyado. Halata namang pinag-aralan ka pero sa ganitong trabaho ka niluklok na hindi naman nababagay sa'yo. Siguro abot hanggang pinakataas na palapag nitong hotel ang inggit nun sa'yo. Tsak na siniraan ka pa nun kay Ma'am Valentina, kaya sinang-ayon ng kagustuhan nun. Sip-sip yun eh, at mapapel. Kaya nga naging head supervisor kahit hindi naman deserving. Dismayadong tura nito kay natapi ko to sa balikat. Kung totoo man yung palagay mo, siguro ngay mas magiging dito na lang ako at baka kung anong gawin pa nun sa akin. Kapag nakikita kami sa reception area, halika na't simulan na natin ang paglilinis. Akay ko na sa kanya matapos ako makapagbihis at baka mapahaba ang kwentuhan namin at kapwa kami mapagalitan. Ang trabahong pinangarap ko bilang receptionist ay nauwi sa pagiging isang janitress. Bagay na hindi ko nalang tinutulan, bastang mahalaga ay may trabaho ako at mabibiling pangangailangan namin ng anak ko. Bagay na mas mahalaga sa akin ngayon kaysa sa anumang pride na meron ako. Nagkapalagayan kaagad kami ng loob ni Rita kahit ngayon lang kami nagkasama. Palakwento ito, naikwento na nga ata niyang buong talang buhay niya, kaya hindi ako naboboring habang naglilinis. Sandamakmak kasi ang linisin namin na kinailangan pang pakintabin para sa paghahanda sa welcome party sa darating na Sabado. Pagkatapos natin dito'y doon na tayo sa reception area kung saan gaganapin ang pa-welcome party ng anak ni Sir Mark. Iba talagang mayayaman no? May pa-party pa ng sagano samantalang tayong mahihirap eh, hirap pang i-celebrate ang birthday party. Nito habang nagkukuskus kami ng comfort room na sinang-ayunan ko naman. Napakwento na rin kasi ako tungkol sa hirap ng buhay ko, lalong-lalo na noong nawala ang nanay ko, sa kung paano ako nagpursige sa pag-aaral, nabuntis, tinakwil ng sariling tiyahin, kaya't nagtrabaho hanggang sa nakapanganak at nag-aral ulit, kaya mas lalo itong bumilib sa akin. Nasa kalagitnaan kami ng paglilinis habang nagkakwentuhan nang biglang bumukas ang pintuan. Niluwa nito ang mataray at iritableng mukha ni Miss Thelma. Kaya pala napakabagal ng kilos nyo dahil nagdadaldalan kayo. Sa kabilang CR ka maglinis Rita at ikaw Marie mag-focus ka sa trabaho mo. Babalikan kita rito mamaya kaya ayusin mo kung ayaw mo mawala ng trabaho bukas. Nang pasinghal na utos nito kaya dali-daling tumayo si Rita. Masusunod po Miss Thelma. Anit at pasimple itong ngumiti sa akin sabay sanyas na makakaya ko to kaya marahan lang din akong ngumiti at tumango. Kahit malamig ang centralized aircon ay tagaktak pa rin ang pawis ko sa noo dahil napakalaki ng CR na lininisin. Mas malaki pa nga ito sa apartment namin. Buong sipag kong tinapos ang pagkuskus at mop hanggang sa nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan kaya dali-dali akong tumayo at pumasok sa cubicle. At saktong patapos na ako na makarinig ako ng hagik-hikan na isang babae at lalaki sabay pasok nito sa loob ng comfort room. Narinig ko pa na muling pagsarado ng pintuan. Shit, hindi ka na ba talaga makapaghintay baby? Oh shit, rinig kong ungol ng babae kaya natutup kong bibig ko. Nararanasan ko na noon ang ganitong klase ng ungol kaya alam ko may milagrong nangyayari sa dalawa. Bakit pa tayo papasok ng kwarto kung pwede naman dito? Oh shit! Mura ng lalaking tumutunog pang ginagawang halik nito sa tingin ko'y hinahalikan ng katawan ng babae. I love quickie baby. At dala ng labis na kuryosidad ay marahan kong pinihit ang pintuan para lihim na masilip ang dalawa. At tamang ang hinala ko dahil ngayon nakasandal sa lavatory ang babae habang niroromansa to ng lalaki.
Kitang-kita kong pagtirik ng mga mata ng magandang babae habang ang lalaki naman ay hindi ko makita ang mukha dahil nakatalikod dito. Nanlaki ang mga mata ko at pinigilan ang sariling wag makagawa ng anumang ingay. Napuno ng ungol ng dalawa ang buong comfort room. Para mas lalo akong pinagpawisan sa nakita, kaya dahan-dahan kong sinaradong pinto habang nakikinig na lang sa bawat ulos at ungol nila. Shit, kailan ba sila matatapos? Naantala na ng ilang minutong trabaho ko at baka pagbalik ni Miss Telma ay hindi pa ako natatapos. Hanggang sa nakahinga ko ng maluwag nang marinig na kapwa na nito narating ang saktulan at dali-daling inayos ang mga suot na saplot. Hurry up! Sa kwarto naman tayo! Malanding wika ng babae na mukhang sabik na naman. Literal na quickie nga, pero may round 2 pa pala. At nang marinig kong pagtunog ng pintuan, senyalis na paglabas ng mga ito ay tuluyan na rin akong lumabas ng cubicle. Nakita ko pa sa basurahan ang kondom na ginamit ng lalaki na may lamang likido kaya napailing na lamang ako. Ngunit napansin ko rin ang isang kulay itim na mamahaling wallet na nasa sahig na mukhang nalaglag kaya pinulot ko to. Mukhang pagmamayari ito ng lalaki dahil sila lang naman na nakapasok magmula na maglinis ako dito kanina. Kaya ipapaalam ko na lang kay Miss Telma mamaya bago ito isuksok sa bulsa ng suot kong slacks. Sinimulan ko na ulit ang pagmamop na makarinig ng mga yabag na animoy tumatakbo at nagmamadali at napatingala na lamang ako nang makita ang pagpasok ng isang lalaki. Base sa suot nito ay itong lalaking may katali kanina. May wall. Ngunit hindi nito natuloy ang sasabihin nang makita ako. May gulat at kalituhan sa mukha nito habang matalim ang titig sa akin na para bang sinusuri ako nito ng maigi. Hindi ko maiwasang matitigan din ito. Guwapo to, clean cut ang gupit, medyo chinit at matangkad na parang isang Korean heartthrob at maganda din ang pangangatawan. Kaya pala sobrang natatakang pang babaeng nakaniig nito. Kaya upang hindi maasiwa ay ako nang kusang kumilos sa tinabot ang hinahanap nitong wallet. Ah sir, sa inyo po pala to? Nakita ko po kasi sa hig pagpasok ko. Dahilan ko para hindi naman ito isipin na nasa loob ako habang pinapanood ang pagtatalik nito ng kasamang babae kanina. Umawang ang labi nito at ako naman na nagulantang sa sunod nitong sinabi. I know you, ikaw yun eh. Wika nito na parang may malalim na iniisip. Hindi man lang tinatanggap ang inaabot kong wallet niya. Po, takang tanong ko naman. Naguguluhan sa sinasabi nito dahil hindi ko naman ito kilala. Ngayon ko nga lang nakita ang gwapo nitong mukha. 5 years ago. Shit, paano ko ba naman makakalimutan ang mukhang yan? Ikaw talaga yun. Yung babaeng muntikan ko ng masagasaan sa San Agustin. At tuluyan na akong napamaang sa tinura niya at hindi kaagad nakapagsalita. Remember me? Oh shit, tapik nito sa noon niya sabay iling. Paano mo nga naman ako makikilala? Nahimatay ka noong dalhin kita sa ospital. Tapos pagbalik ko'y umalis ka na pala. You didn't even wait for me to thank me. Medyo dismayadong turan pa nito. Kaya napalunok ako ng laway ng ilang beses. Alam na alam nito ang lahat ng pangyayaring yun. Gawa ng kabaliwan ko kaya maaring siya nga talaga ang lalaking yun. Yung nagngangalang Jameson daw sabi ng doktora. Paano ko nga naman makakalimutan ng gabing yun? Marie, pahiram nga ng bleach. Diyos mio Marimar. Ay! At hindi naman ako makapagsalita ay siya namang pagpasok ni Rita na saglit pa tumili na makitang lalaking nasa harapan ko. Sir Jameson, kayo po pala. Nautal na wika nito habang nakatitig sa lalaki. At mas lalo ako natahimik nang makumpirman totoo nitong pangalan. Siya nga talaga. Baby, ang tagal mo! At saka lang din ito parang nanumbalik sa realidad nang marinig ang nababagot na boses ng babaeng nakaniig nito kanina. Tahimik kong inabot muli ang wallet na ngayon nakangiti niyang tinanggap. Thanks for this. Maybe we should talk some other time. At bumabang mga mata nito sa suot kong name tag. Marie, usal nito bago tuluyang lumabas. Naiwanan ako na pati gagal, ganun din si Rita na mukhang naguguluhan. Ano yun Marie? Magkakilala ba kayo ni Sir Jameson? Hindi mapigilan tanong nito kaya napahinga ko ng malalim. Mahabang storya Rita. Ano nga pala siya dito? Tanong ko pabalik dahil napuno na rin ako ng kuryosidad. Saka na lamang ako magkakwento sa kanya. Anak yun ni Ma'am Valentina sa unang asawa. Ang gwapo diba? Mabuting at mabait yun si Sir kumpara sa mommy niya. Yun nga lang matinik yun sa cheeks.
Buwan-buwan na lang ata yung nagdadala ng iba't ibang mukha ng babae dito. Type mo ba? Mukhang type ka eh. Napatigagal sa beauty mo eh. Mahabang kwento ni Rita na may biro pa sa dulong inilingan ko lang. Oo, gwapo nga, pero hanggang doon lang naman ang paghanga ko. Sadyang hindi lang talaga ako makapaniwala na sa laki ng Pilipinas ay muli kaming pagtatagpuin ng lalaki na literal na anak pala ng asawa ng boss namin. What a small world. Siguro nga'y panahon na rin para pasalamatan ko yon sa pagligtas sa buhay namin ng anak ko 5 taon na nakakaraan. Pagod na pagod akong umuwi ng apartment matapos makapag-time out. Pakaramdam ko na manhid ang buong katawan ko sa pagbalik-balik na trabaho dahil sa mahigpit na utos ni Miss Telma. Nakulang na lang ay pakintabin din namin ang labas ng building. Mama! Salubong kaagad sa akin ni Casper nang makita ko nito sa hamba ng pintuan. Pumantay ako sa kanya para yakapin siya ng mahigpit dahil nawawala ang pagod ko sa maliliit na bisig ng anak ko. Wait lang po mama, I'll get something to show you po. Nito matapos kong patakan ng halik ang ulo. Dumaretso ito ng takbo, papasok sa loob ng kwarto. Marie, nagluto na ako. Pinakain ko na rin si Casper. Kumain ka na. Nakangiting alok sa akin ni Tita Charita na ipinagpapasalamat ko. Mabuti na lang at nagluto to dahil nawala sa isip ko mag-take out ng pagkain dahil sa pagmamadaling makauwi na at nang makapagpahinga. Salamat ta, turan ko pagkaupo sa maliit na sofa namin. Walang anuman, mukhang pagod na pagod ka ngayon ha? Kamustang trabaho? Tanong nito matapos akong tipid akong napangiti. Nilipat ako ng head sa pagja-janitress ta, turan ko kay napakunot ang noon nito. Ha? Hindi ba't receptionist ang inaplayan mo? Natanggap ka na nga eh, abat bakit naman ganoon? Sa ganda mong yan, sa katapos ka sa pag-aaral, maganda pang background experience mo eh, tapos gagawin ka lang na tagalinis? Maktol ni tita. Hayaan mo na lang ta, makakatulong din naman yung sa akin kapag mag-apply na ako sa housekeeping sa cruise ship. Saka malaki pa rin naman po ang sahod, kaya ayos lang. Pagpapahinahon ko sa kanya dahil halata sa mukha nito na hindi ito sang-ayon. Magsasalita pa sana si tita nang patakbong lumapit sa amin si Casper. Tuwang-tuwa pang mukha nito habang hindi magkanda o gaga sa hawak niya. Mama, look at this! Nito kaya kuryoso kung tinignan ang inaabot nito sa mga larawan pala. At parang tambol sa pagdagungdong ang puso ko nung makita mga to. Mga larawan namin to ni Jace noon. Ito yung mga nakita ko sa apartment niya ng mga tinago ko. Who's that guy beside you, mama? He looks like me po. Mas lalong kinurot ng pinong-pinong puso ko sa sinabi ni Casper. Higit kailanman ay ngayon lang ito kuryosong nagtanong ng ganito. At alam kong ramdam niya sa puso niya na ama niyang lalaking katabi ko sa larawan. Hindi ko napigilan ang panunubig ng mga mata ko kahit bago pa man tutuluyan tumulo ay pinahid ko na. Where did you get all of this? Mahinang tanong ko dahil magmula nang itago ko mga to ay ni minsan hindi ko na muling tinignan pa dahil ayaw ko nang alalahanin pa. Ano bang mga yan na po? Patingin daw si Lola? Ni Tita Charita sabay kuha ng isa pang larawan na hawak ni Casper. Napaawang din ito sa gulat. Puno ng katanungan ng mga mata nitong tumingin sa akin bago inaliw si Casper. Apo, tara. Punta ka muna sa room mo. Gusto mo bang manood ng cartoons? Agaw nito sa atensyon ng anak ko dahil alam kong naunawaan itong paghuhumirentado ng puso ko. Sige po Lola, let's go po. Masunuring sagot naman ng anak ko at ipinagpapasalamat ko na hindi na ito muling nag-usisa pa. Nang tumalikod ang dalawa ay tuluyan nang naglaglagan ang mga luha ko. Akala ko naka-move on na ako. Akala ko nakalimutan ko na. Pero akala ko lang pala lahat dahil nang makita mga larawang ito'y parang nanumbalik yung sakit. Ang hirap na dinanas ko noon nang talikuran ako ng laking inalayan ko ng puso't buong pagkatao ko. Marie, mahinang tawag ni Tita Charita kaya napatingala ako sa kanya. Alam nito lahat ng nakaraan ko pero ngayon lang din ito nakitang larawan ni Jace. Kailangan mo nang ihanda ang sarili mo dahil lumalaki na si Casper. Magtatanong na yan tungkol sa ama niya. Salaysay nito kaya mas lalo lang akong napaiyak sa maaaring isagot ko sa anak ko. Magmula nang iwan at talikuran niya ako wala na akong balita sa kanya. Iniwan niya akong hindi man lang alam na dala-dala ko sa sinapupunan ng anak niya. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba yung sinungaling na yun.
Puno ng emosyong sabi ko. Hindi ko akalaing iiyak ako muli na si Jace pa rin ang dahilan. Huminga ng malalim si tita bago muling umupo sa tabi ko. Matalinong batang anak mo. Natitiyak kong maunawaan niyang anumang sasabihin mo. Magpakatotoo ka lang. Mariing payo nito sabay haplos ng likuran ko kaya mapait ako napangiti. Tama si tita, kung may mas higit man na makakaunawa sa akin, yun ay ang anak ko. Hindi ko man napaghanda ang ganito kaaga magtatanong si Casper, ay hindi naman pwedeng habang buhay kong itatago sa kanya ang pagkakakilanlan sa ama niya. Kaya balak kong kausapin siya ng masinsinan mamaya. Ilang minuto pa kami nag-usap ni tita bago ito nagpaalam uuwi na sa bahay niya. Babalik siya bukas ng umaga bago pa man ako papasok sa trabaho. Tapos na akong kumain at nag-half-bath nang maabutan kong natutulog na si Casper sa kama. Emosyonal kong hinalikan ng pisngi ng anak ko nang bigla itong magising. Mama, pupungas-pungas pa to ng mga mata niya. Halika anak, come to mama. Malambing naturan ko at pinaupo ito sa kandungan ko. Inabot ko mga larawan na pinatong ko kanina sa bedside table. That man beside you is your father, anak. Emosyonal na sambit ko kaya namilog ang mga mata nito. I knew it! He looks like me! He screamed and he looks excited. Sa bagay, sino mang makakita sa dalawa'y talagang masasabi na para itong pinagbiyak na bunga. Where is he now, mama? Bakit po hindi natin siya kasama? Hindi niya po ba ako love? Sunod-sunod na tanong nito na may tunog pagtatampo na kaya niyakap ko na to na sobrang higpit. Sa parteng ito ay nag-isip ako ng magandang paliwanag na hindi siya masasaktan. I also don't know anak, hindi na kasi kami nagkita. Hindi niya rin alam na pinagbubuntis kita noon. But I'm sure na kung alam niya, he will definitely love you dahil napakabuti mong bata. Puno ng emosyon na sambit ko kahit pa man hindi ko alam kung ikakatawa nga ba ni Jace ang pagdating ni Casper sa buhay namin. Sana po makita na natin siya mama. Gusto ko po may daddy sa tabi ko para hindi na ikaw mahirapan for taking care of me. He hugged me back na mas lalong nagpaluha sa akin. Akala ko napunan ko na sa buhay ng anak ko ang kawalan ng ama sa tabi nito. Ngunit hindi pa pala. And I felt so sorry dahil alam kong malabo kong maibigay ang kahilingan niya. Napakalabo nun na matupad. Hindi naman ako nahirapan sa'yo anak eh. Hindi ka ba happy na si mama lang kasama mo? Kasi hindi alam ni mama kung saan hanapin si daddy mo. At saka kasama naman natin si Lola Charita mo. She loves you too so much. Pagpapagaan ko ng damdamin. Kaya marahan lang itong tumango. Magpipray na lang po ko kay Papa Jesus mama na makita natin si daddy. Tara na po, pray na po tayo. Sagot nito kaya mapait ako napangiti. At tinotoo nga ditong sinabi dahil bago kami natulog ay itong kusang nagdasal para hingin sa may kapal na mahanap at makilalang ama niya. Every word she said hits my heart. Hindi ko akalaing ganito niya kagustong makilalang lalaking nang iwan sa akin. Sadyang napaka-inosente ni Casper para madami sa kung anumang kasunungalingan ni Jace noon. At kung darating man ang imposibleng araw na muling pagtagpuin ang landas namin, hindi ko alam kung kaya kong ilihim ang pagkatao ng anak ko. Anong mangyayari ngayon tila naghahanap na ng ama si Casper? Anong buhay na naghihintay ngayon na muling nagtagpo ang landas ni Jameson at ni Marie? Yan ang ating aalamin sa susunod nating